Zelda Albularyo at Lilico Albularyo. Isa pa, Mamaya na po. sa pagpanggabi na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabago. Nang dumating ang sunod-sunod na bagyo, ang 5,500 flood control projects ng pamahalaan ang hinahanap ng mga naapektuhan ng mga pagbaha. Inanod na rin ba ang mga yon ng bahang dala ng malalakas bagyo na nagpahirap sa malaking bahagi ng Bicol Region, Visayas at sa Mindanao? Inamin ng Pangulo na hindi sapat ang flood control projects ng gobyerno. Epekto na raw kasi ng pagbabago sa klima o climate change ang matitinding kalamidad na tumatama hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nahirapan po kami talaga sa baha. Kasi lahat po, ilikas namin yung gamit namin. Pumutok na po ang tulay. Sumabog na po ang tubig. Marami akong anak, madam. Walo po. Magandang buti sila ay nakatakbo sila lahat. Hindi ko siya nakuha kasi naipit pala yung paa niya. Hindi ko na siya doon lang talaga siya kasi naipit yung paa niya eh. Yung lang muna yung baha ulit. Kasi yung matulong. Bagay na dapat pinag-uukulan ng matamang pansin ng mga nasa pamahalaan. Mula 2022 hanggang 2024, sa World Risk Index, ang Pilipinas ay ang may pinakamataas na disaster risk. Sapat kaya ang kahandaan ng mga Yan. So nandito tayo ngayon sa area po ng mga kababayan. Ang apektado ay ang mga pagkain sa bawat lamesa ng Pilipino. Dahil hirap ang bansa na makapag-ani ng sariling pagkain, dala na rin ng mga kalidad at galaw ng ekonomiya na pipilitan ng Pilipinas na umangkat ng pagkain sa ibang bansa. Pangwalo ang Pilipinas. Ito naman yung side ng Rojas Boulevard, mga kababayan. Isa naman tayo sa nangungunang importer ng bigas. 4.7 million metric tons ang inangkat na bigas ng Pilipinas noong nakaraang taon. Mas mataas ng 2.2% mula sa 4.6 million metric tons noong nakaraang 2023. Sa 2023 report ng Food and Agriculture Organization, lumabas na 44% ng populasyon ng Pilipinas ang nakararanas ng moderate o severe food insecurity. Ibig sabihin, 44% ng mga Pinoy ay walang kasiguruhan kung saan kukunin ang susunod nilang kakainin o di kaya ay walang akses sa sapat na pagkain. Sa 2024 Global Hunger Index, pang-67 ang Pilipinas sa 127 bansa na nakakuha ng moderate score na 14.4%. Nakadagdag pa sa napakataas na posibilidad ng panganib sa mamamayan ang matitinding kalamidad ang mga man-made disaster dahil sa illegal logging na nagresulta sa pagkakalbo ng ating kagubatan. Sanhi ito ng soil erosion na nagre-resulta naman hindi lamang sa mga pagbaha, kundi lalo na sa mga kalagim-lagim na landslide o mudslide at mga katulad nito. Sa Mindanao, patatagpuan ang top 5 hotspots sa illegal logging. Caraga Region naman ang top source ng mga nakumpiskang illegal forest products na nagkakahalaga ng halos 50 million pesos, sinundan ng Northern Mindanao na may 25 million pesos at Davao Region na 10 million pesos. Caraga rin ang nakapagtala ng pinakamataas na log production sa buong bansa na umabot sa halos 643,000 cubic meters of logs noong 2022 at 557,000 cubic meters of logs noong 2023. Ang 643,000 cubic meters of logs ay maaari nang makagawa ng 32 milyong school chairs. Pero bakit talamak ang illegal logging at iba pang illegal na aktibidad sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Ang sagot, ang hindi matigil-tigil ng korupsyon. Sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, punong-puno na mga kababayan ang Rojas Boulevard ngayon ha. Yan, kung makikita natin talagang sisilakan na po sila papuntang Quirino Grandstand. Yan, papuntang Quirino Grandstand sila. Wala na, actually wala na rin gaanong signal dito mga kababayan, no? Kaya nag-video na lang tayo at i-share natin tong live natin mga kababayan ha. At
Ayan, kung mapapansin natin, talagang grabe po, no, ang tao. Dagsa at tuloy-tuloy po ang pagdating dito mga kababayan. Bakit? Para di pa tapos nagpasok siya. Meron din ano? May tatlo kang ano. Mas dami pang cellphone. Sige, maganda yun. Bakit hindi na